Ang gabi ay balot ng karangyaan sa loob ng penthouse suite ni Catherine Hill. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng sementong tinatayuan ng kanyang mga tauhan sa underground. Para sa isang bilyonaryo at lihim na mafia queen, ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang laro. At sa laro ng pag-ibig, ang unang masaktan ang siyang automatikong talo. Kaya naman para sa kanya, ang pagkakaroon ng lalaki ay parang pagbili lang ng mamahaling gadget. Masayang paglaruan kapag bago, pero oras na magkadepekto o kaya'y nagkasawaan na. Diretso agad sa basurahan. Ganoon mismo ang sinapit ng una niyang laruan. Sa panlabas, mukha itong anghel na mabait. Mukhang desente. At top student sa university. Sino bang mag-aakala na sa likod ng inosenteng mukha nito, ginagatasan lang pala ang bilyon-bilyong pera ni Catherine para lang itustos sa lihim nitong kasintahan. Isang malaking pagkakamali. Pero bilang isang reyna ng sindikato, hindi umiiyak si Catherine. Nagpapalit lang siya ng modelo. At ngayon, isang bago at mas high-risk na laruan ang nasa harap niya. Sa university na palihim niyang pinatatakbo, pinag-e-sponsoran niya, pinili niya ang pinakakakaibang specimen. Si Blake Gonzalez. Walang bakas ng pagiging mabait na estudyante sa lalaking ito. Magulo ang buhok. May kaunting pasa sa panga mula sa pinakahuli nitong pakikipagsuntukan. At may aura na animoy laging naghahanap ng gulo. Kung ang dating boy toy niya ay pusa, ang isang toy isang ligaw na lobo. Perfect panakip butas para sa naghahanap ng matinding libangan. Magkakross sa mga binti ni Catherine habang nakaupo sa kanyang leather na upuan. Tinitignan ng tila walang pakiunting binata mula ulo hanggang paa. Be my boy. Panimula ni Catherine. Ang kanyang boses ay malamig, kalkulado, at puno ng otoridad na kayang magpatakbo ng isang imperyo. Ako nang bahala sa pag-aaral mo. Maging sa mga allowance, tirahan, lahat ng luho mo sagot ko. Pati ang mga duming iniiwan mo tuwing nakikipagbasag ulo ka. Ako na rin ang maglilinis. Sa isang kondisyon, akin ka. Inasahan ni Catherine na baka kabahan ito o kaya naman ay agad na lumuhod sa tuwa dahil sa alok na milyon-milyon. Ngunit sa halip na matakot, isang pilyo at nakakakiliting ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Blake Gonzalez. Lumapit ito ng walang pasabi. Bumasag sa personal na espasyo ng mafia queen. At bago pa man makakilos sa mga bodyguard nito, naramdaman na lang ni Catherine ang isang malaki, mainit na palad na humapit sa kanyang balakang. Should I call you my sugar mommy then? Ani Blake. Ang boses nito'y paos, ngunit may tonong pamilyar na nanunukso. Sapat para patayuin ang balahibo ni Catherine, na hindi sanay na hinahawakan ng ganon. Umarko ang kilay ng mafia queen, ngunit bago pa makabawi ng banat si Catherine, isang mabilis na pag-ikot ng mundo ang naranasan niya. Sa isang iglap, binuhat siya ni Blake na parang isang sako ng bigas. O mas tamang sabihin, parang isang mamahaling reyna na madaling dalhin at dire-diretsyong naglakad patungo sa naglalakihang kama sa gilid ng silid. Hoy! Ang sabi ko boy toy kita, hindi ko sinabing... Hindi na natapos ni Catherine ang kanyang reklamo dahil sinalubong na siya ng malambot na unan at nagbabagang tingin ng lalaking akala niya kontrolado niya. Ang gabing yun ay napuno ng init, tawanan, at
Mga pilyong hirit na nagpatunaw sa yelong puso ng Mafia Queen. Habang nakahiga sa bisig ng binata, pagkatapos ng isang mahabang gabi, napangiti na lang si Catherine sa dilim. Tama nga ang teorya ko. Sa isip niya, ang lalaki, parang laruan lang talaga. Mas masarap kapag medyo may sira. Mas nakakalibang gamitin. Kinaumagahan, sinalubong si Catherine Hill ng isang pamilyar na sinag ng araw at ng isang napakatinding sakit sa balakang. Bahagya siyang napaungol sa kirot habang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. Ngunit, bago pa man niya madaing ang sakit ng katawan, ang muka ng katabi niya ang agad na bumungad sa kanya. Doon, natagpuan niya si Blake Gonzalez na nakatagilid pahiga. Gising na gising. May pilyong ngisi sa mga labi. Habang mayabang na pinaglalaroan ang sarili nitong buhok. Para itong pusang nakalunok ng kanaryo, kontentong-kontento sa buhay. Do you like my performance, Mommy? Bulong ng lalaki. Ang boses nito'y malalim. Halatang bagong gising, mapang-akit, at diretsong humalik sa kanyang tenga na nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ng Mafia Queen. Agad na napaiwas ng tingin si Catherine. Ako, ang makapangyarihang pinuno ng underground. Namumula ang muka dahil sa isang hirit? No way. Bulong niya sa isipan. Mahigpit niyang hinila ang kumot para takpan ng sarili at pilit na ibinalik ang kanyang malamig na boses. Shut up! Aniya, sabay pukol ng matalim na tingin. Sa halip na sumagot ng maayos, nakakaloko lang na dahan-dahang binuka ni Blake ang kanyang bibig. Pinakita ang naglalarong dila. You know what? Hindi mo ako matatakot. I'm always ready for anything, Mommy. Nanlaki ang mga mata ni Catherine sa labis na kahandaan ng kanyang laruan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita uli, mabilis na lumapit si Blake at marahas, ngunit mapusok siyang hinalikan muli sa labi. Ninanakawan siya ng hininga sa unang hirit pa lang ng umaga. Kalaunan, humahangos at habol hiningang bumangon si Catherine. Hindi maaari ito. Ako ang boss dito. Ako ang nagbabayad. Marahas niyang hinila ang necktie ni Blake na nakakalat sa kama. Isinabit ito sa liig ng lalaki at hinila ang mukha nito palapit sa kanya. Do not move without my order. Always remember, I am paying you. So know your freaking place? Banta niya. Sinusubukang ibalik ang kanyang nakakatakot na mafia aura. Chill, Mommy. I'll behave for now. Marahang bulong ni Blake. Walang bakas ng takot. Hinawakan ng binata ang kamay ni Catherine na nakasakal sa necktie niya at marahang tinaas ito para halikan ng likod ng palad ng babae. You just can't help it. You look gorgeous. Lalo na kapag bagong gising. Huwag mo nga akong bulahin. Hindi mo ako madadala sa mga ganyang banat. Matigas na sabi ni Catherine. Sabay bawi ng kanyang kamay. At mabilis na umiwas ng tingin. Dahil naramdaman naman niya na nagiinit ang kanyang pisngi. Napansin naman agad yon nang mapaglarong mga mata ni Blake. Bahagyang lumapit ang binata. Ang pilyong isi ay biglang napalitan ng tila seryoso at labis na pag-aalala. What the hell? Ba't namumula ang mukha mo? Do you have a fever? Masama ba pakiramdam mo? Tanong nito, sabay lapat ng likod ng kanyang palad sa noo ni Catherine. Napagod ba kita kagabi? I'm really sorry. Bago pa man makasagot si Catherine, sa tila overprotective na hirit ng lalaki, dali-dali nang bumangon si Blake mula sa kama, na walang kaabog-abog sa kanyang sariling itsura at nagmamadaling pumasok sa banyo. Pagbalik nito, bitbit na niya ang isang maliit na planggana na may malamig na tubig at malinis na bimpo.
I will take care of you, Mommy. Deklara ni Blake na may determinasyon sa muka, habang akmang uupo sa tabi niya para punasan ang kanyang katawan. Para kay Catherine, sumusobra na ang pagiging bida-bida ng lalaking ito. Masyado nitong binabasag ang kanyang pader. Get lost! Malamig na utos ni Catherine. Nang hindi gumalaw si Blake, agad siyang pumalakpak at sumenya sa pintuan. Sa isang saglit, bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok ang dalawa niyang naglalakihang undercover bodyguards. Palabasin niyo yan. Walang nagawa si Blake, kundi itaas ang dalawang kamay habang dahan-dahang hinihila ng mga armadong tauhan ni Catherine palabas ng silid. What an innocent freak! Bulong niya sa isipan. Nang makarating sa may hallway, bago pa man tuluyang maisara ang makapal na pinto ng suite, narinig pa ni Catherine ang malakas na sigaw ng binata mula sa labas. Hey, Mommy! I'm sorry, I promise hindi na ako makikipagkulitan. Magpapakabait na talaga ako mula ngayon. Nang tuluyang sumara ang pinto, bumalik na ang katahimikan sa silid. Napasandal si Catherine sa kanyang unan. Hawak pa rin ang kanyang masakit na balakang. Napatingin siya sa kisame. Litong-lito sa kung anong klaseng bagyong basagulero ang pinasok niya sa buhay niya. Kala ko, nakakuha ko ng sunod-sunuran na laruan. Pero bakit parang ako yung unti-unting nakokontrol ng sarili kong boy toy? Naiinis na sambit nito sa kanyang isipan. Kinagabihan, nagbago ang atmosfera. Layo sa karangyaan at init ng kanyang penthouse suite, si Catherine Hill ay nasa loob ngayon ng madilim at seryosong hideout. Walang expression sa kanyang muka, habang maingat at mekanikal na naglilinis na isang matalas na patalim. Tinakasan niya ang sarili niyang mansyon para lang matakasan ng makulit, pilyo, at bida-bidang lalaking yon na si Blake. Akala niya, kapag lumayo siya, may iwan din na epekto nito. Pero, laking pagkakamali niya dahil hanggang ngayon, ramdam na ramdam pa rin niya ang tindi ng sakit ng kanyang katawan. Habang marahan siyang napaatras at napahawak sa kanyang likod para i-stretch ang sumasakit na katawan, isang pamilyar at nakakairitang boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Girl, para ka namang sumabak sa matinding gera niyan. Kung makahawak ka dyan sa likod mo, daig mo pang matandang may rayuma. Pangaasar ni Cyril, ang matalik niyang kaibigan, na siya ring kanang kamay niya sa underground organization. Hindi kumibo si Catherine. Pinanatili niya ang kanyang poker face at patuloy lang sa pag-disassemble, pagpunas, pag-ayos ng kanyang armas at gantilyo. May malaki silang drug transaction na gaganapin sa Tondo mamayang gabi. At kailangan niyang siguraduhin na swabe ang takbo ng operasyon. Kahit pa sumasakit ang katawan niya dahil sa ibang klase ng operasyong ginawa niya kagabi. Ngunit sadyang walang takot sa buhay si Cyril. Lumapit pa ito ng bahagya. May malawak na nakakalokong ngiti. Oh, balita ko may bago kang boy toy. Mukhang pinagod ka na husto ng isang yan ah. Sa wakas, nakahanap ka rin ng katapat mo. Isang mabilis at swabing tunog ng pagkasa ng baril ang umalingaw-ngaw. Bago pa man matapos ni Cyril ang pangalawang tawa, itinapat na ni Catherine ang dulo ng kanyang kalibre 45 baril at walang pag-aalinlangang nagpaputok. Diretso sa pader na ilang pulgada lang ang layo sa mukha ng kanyang kanang kamay. Bumaba ang alikabok mula sa pader. Nanatiling malamig ang mga mata ng mafia queen habang umuusok pa ang dulo ng kanyang baril. Keep talking. Banta ni Catherine. Ang boses ay seryoso at nakakapanghina. Ang susunod na bala, sa bibig mo na mismo papasok. Now try me. Agad na napataas ang dalawang kamay ni Cyril. Ang kaninang mapang-asaran na muka ay napalitan ng purong takot. Napaatras siya ng mabilis
at walang lingong likod na kumaripas ng takbo patungo sa pinto ng hideout. Sabi ko nga tatahimik na. Ayoko pa mamatay nang hindi pa ako nakakahawak ng abs no este, ng pandesal. Sigaw ni Cyril habang humahangos palabas at tuluyan ng isinara ang pinto. Nang muling bumalik ang katahimikan sa silid, binaba ni Catherine ang kanyang baril at napabuntong hininga. Napahawak siya muli sa likod. Wisit na lalaking yun. Ani Catherine sa sarili. Sabay iling para alisin ang imahe ni Blake sa isip niya. Kailangan niyang mag-focus sa Tondo transaction. Pero mukhang mas mahirap burahin sa isip niya ang basagulerong boy toy kesa sa kahit sinong kalaban sa underground. Dumating ang hating gabi. Sa isang abandonadong bodega sa madilim na bahagi ng pantalan sa Tondo, ramdam ang tensyon sa hangin. Amoy kalawang, maalat na dagat, at panganib. Nakahilera ang mga tauhan ng kabilang panig ng mga armadong lalaki na may mga seryosong muka. Sa gitna nila ay ang katransaksyon ni Catherine, isang mayabang na local na drug lord. Sa kabilang banda, nakatayo si Catherine Hill, ang mafia queen. Suot ang kanyang black leather coat. Blanco ang ekspresyon, pero seryosong nakatitig sa tumpok ng mga kontrabando. Sa likod niya ay si Cyril, na kahit kabado, pilit nagpapakataas ng aura. Seryoso na sana ang lahat. Ang kaso, biglang gumalaw si Catherine para suriin ang isang package. Sa kasamaang palad, nakalimutan ng kanyang utak na may matinding pinsala pa ang kanyang katawan mula sa pilyong boy toy niya kagabi. Mahina siyang napadaing habang hawak ang kanyang balakang. Agad na naging alerto ang kabilang panig. Narinig nila ang daing at akalang hudyat yun ng pag-atake. May problema ba sa gamot? Sigaw ng leader ng kabilang grupo, sabay bunot ng kanyang submachine gun. Wala! Sabi ko, buwiset! Ani Catherine, na sa halip itaas ang kamay para bumaril. Napasandal na lang siya sa gilid ng isang lumang container van habang sapo ang likod. Hoy Catherine, umayos ka, transaction to, hindi orthopedic clinic. Ani Cyril, na nagsisimula na magpanik sa likod niya. Gagawin pala eh. Walang aalis ang boy dito. Fire! Sigaw ng kalaban. Dito na sumabog ang kaguluhan. Bumuga ng apoy ang mga baril. Mabilis na humila ng 2 dekalibring baston at baril si Catherine. Kahit masakit ang balakang, umira lang kanyang instinct bilang isang mafia queen. Umikot siya sa likod ng isang bakal na harang. Bumaril ng 3 beses at 3 kalaban agad ang dugo ang natumba sa sahig. Cyril, flank them! Utos ni Catherine habang pilit na tinutuwid ang kanyang likod. Aray ko, shit! Ang sakit talaga! Kaya mo yan, girl. Isipin mo na lang Zumba. Ani Cyril habang gumugulong sa sahig para umiwas sa mga bala. Naglabas si Cyril ng 2 Uzi at walang humpay na nagpaputok habang nakapikit ang mga mata. Mamatay kayong lahat! Hindi niyo ako mapipigilang makahawak ng abs! Isang malaking lalaki ang sumugod kay Catherine mula sa gilid. May hawak na dambuhalang tubo ng bakal. Mabilis na umiwas si Catherine. Yumuko siya, ngunit sa kasamaang palad, ang pagyuko niyang yon, nagdulot ng isang matinding tunog mula sa likod. Fudge! Napasigaw siya sa sakit. Pero dahil sa biglang pag-twerk ng kanyang katawan sa seryosong posisyon ng karate, imbis na matamaan siya ng tubo, ang kanyang siko ay saktong tumama sa lalamunan ng sumugod na lalaki. Habang ang kanyang sipa, na may kasamang puwersa ng galit dahil sa rayuma, bumaon diretso sa pagitan ng mga binti ng kalaban. Nabitawan ng lalaki ang tubo, nanlaki ang mga mata, at dahan-dahang bumagsak sa sahig habang umiiyak. Wow, Catherine! Bagong martial arts ba yan? Lupit! Groin shot?
Puri ni Cyril habang ginagamit na shield ang isang drum ng langis. Manahimik ka! I-cover mo ako! Singhal ni Catherine habang papilay-pilay na naglalakad patungo sa leader ng sindikato na ngayon ay nagkakasa ng huling bala sa kanyang shotgun. Katapusan mo na, Mafia Queen. Sabi ng leader. Ngunit bago pa man ito makalabit ang gatilyo, hinagis na ni Catherine ang natitirang patalim sa hangin gamit ang kanyang kaliwang kamay. Habang ang kanang kamay niya, mabilis na bumaril sa binti ng lalaki. Napaatras ang leader at ang patalim na hinagis ni Catherine ay saktong bumaon sa pader. 1 pulgada lang ang layo sa leeg nito, kasabay ng pagkalaglag ng suot nitong piluka dahil sa lakas ng hangin na dulot ng patalim. Natahimik ang buong bodega. Ang mga natitirang buhay na kalaban ay napanganga, hindi dahil sa takot sa baril, kundi dahil nakita nilang kalbo pala ang kanilang boss. Hindi napigilan ni Cyril ang mapahagikgik sa gitna ng dugo ang eksena. Boss, kaya pala lagi may dalang suklay kahit walang buhok. Matalim na tiningnan ni Catherine ang baldado at nakalbong leader ng sindikato. Lumapit siya rito ng dahan-dahan. Pinipilit na wag ipakita ang bawat hakbang na parang pinupukpok ng martilyo ang kanyang balakang. Sinaksak niya ang dulo ng baril sa noo ng lalaki. Ang transaction na to, tapos na. Kunin niyo ang mga bag. Iwan niyo ang pera. Lumayas kayo. Bago ko kayo gawing pataba sa dagat. Malamig na banta ni Catherine. Ang boses ay puno ng nakakanginig na otoridad. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga natitirang tauhan ng kalaban. Pasa ng kanilang duguan at kalbong boss. Nang tuluyang makaalis ang mga ito, agad na binitawan ni Catherine ang kanyang baril at naupo sa isang silya. Tuluyan ang napahawak sa kanyang likuran. Cyril, tawagin mo nga yung driver. Ayoko na, kailangan ko na ng therapeutic massage. Lumapit si Cyril. Bitbit ang 2 malalaking bag ng pera at may nakakalokong ngiti sa labi. Sinasabi ko sa'yo, Catherine, hindi ka naman sumabak sa giyera at sa tundo. Kasi ang totoong giyera mo, dun sa kama kasama si Blake. Grabe, ibang stamina ng boy toy mo Pang-underground ang bagsakan. Cyril, gusto mo bang subukan kung gaano kabilis tumipad ang bala ko kapag sumasakit ang balakang ko? Ha? Sabi ko nga, tatawag na ako ng ambulansya para sa balakang mo. Bye! Kumaripas muli ng takbo si Cyril, palabas ng bodega. Dala ang mga bag ng pera. Naiwang mag-isa si Catherine sa silid. Napailing siya habang may konting ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Ligtas na nakabalik si Catherine sa kanyang mansyon matapos ang magulong transaksyon sa tondo. Pagod na pagod ang kanyang katawan at ang tanging hiling na lang niya ay makatapak sa 2 palapag ng kanyang bahay. Humiga sa malambot na kama at matulog ng 100 taon para magpahinga ang sumasakit niyang balakang. Ngunit hindi pa man lang lumaabot ang paa niya sa unang hagdan, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa dilim. Bago pa man makakilos ang kanyang mafia instincts, isang pares ng malalakas at may init na braso ang biglang humilas sa kanya papunta sa isang madilim na sulok sa ilalim ng hagdanan. Halos kumubog ang puso ni Catherine. Ngunit bago pa man siya madukot ng kung sinong lalaki, sinubukan niyang abutin ang kanyang patalim. Pero
Naramdaman niya ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango na may konting amoy baby mula sa lalaki. Saan ka galing? Ito ang bungad na tanong ni Blake. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagiging basagulero. Sa halip, parang isang bata na naiwan ng kanyang nanay sa mall. Nakakulong si Catherine sa pagitan ng pader at ng matipunong katawan ng lalaki. Ngunit na magangat siya ng tingin, sinalubong siya ng isang pares na mga matang naka-puppy eyes at punong-puno ng pagmamakaawa. Animoy isang dambuhalang golden retriever na nagpapakyut sa kanyang amo. Stop avoiding me, please. Promise, I will behave from now on. I will obey anything you want. Kahit ano susundin ko. Dugtong pa nito habang bahagyang tinatahak ang labi sa kanyang pisngi. Humalik pa ito at pinakita ang mga matang parang iiyak pa. Nag-iwas na lang ng tingin si Catherine. Nararamdaman ng mabilis na init ng kanyang pisngi sa ginawa ng lalaki. Ang isang mafia queen na kinatatakutan ng mga tao. Heto at parang ice cream na natutunaw sa ilalim ng init ng yakap ng isang lalaki. Fine. Maikling pagsuko ni Catherine, sabay tulak ng bahagya sa dibdib nito para makahiga ng maayos. Biglang nagbago ang ekspresyon ng muka ni Blake. Mula sa pagiging kawawang bata, bigla itong nagliwanag na parang nanalo sa loto. Come, I cooked something special for you. Nang walang pasabi, hinawakan ni Blake ang kamay ni Catherine at masigla siyang dinala patungo sa malawak na dining area ng mansyon. At dahil nga sumasakit pa rin ang balakang ng Reyna, napansin yun ng lalaki. Kaya na makarating sila sa upuan, marahan, at maingat niyang inalalayan si Catherine na tila ba humahawak siya ng isang mamahaling baso na madaling mabasag. Here is your favorite chicken spaghetti. Buong pagmamalaking deklara ni Blake habang marahang binubuksan ng isang kulay pink na Tupperware na nakapatong sa mesa. Umalingasaw ang bango ng mainit na pasta sa buong silid. Napaarko ang kilay ni Catherine. Pansamantalang nakalimutan ang sakit ng kanyang likuran. Tinitigan niya ang spaghetti bago nilakbay ang kanyang tingin sa mukha ng babae. How did you know that this is my favorite? Tanong niya na puno ng paghihinala. Paano nalaman ng isang bagong boy toy ang lihim niyang paboritong pagkain? Sa unang pagkakataon, ang mapangahas na si Blake ay namula. Agad itong napaiwas ng tingin, napakamot sa kanyang batok, na wala ang pagiging confident. I asked your maid about it. Pag-amin nito sa mahinang boses, bago muling tumingin kay Catherine gamit ang mapang-akit na mga mata. Taste it. Pretty please, mommy. Umirap muna si Catherine para itago ang kilig na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Pinulot niya ang tinidor at sumubo ng konti. Ang tamis ng sarsa, ang lambot ng pasta, at ang linamnam ng manok ay perpektong naghalo. Sa totoo lang, mas masarap pa ito sa luto ng mga 5-star chef na kinukuha niya. Is it good? Sabik na tanong ni Blake. Halos hindi humihinga habang naghihintay ng hatol ng kanyang reyna. Bahagyang tumangulang si Catherine. Pinipilit na wag magpakita ng labis na katuwiran. It's fine. Sagot niya sa malamig na tono. Kahit ang totoo gusto niya nang ubusin ang laman ng Tupperware. Nang makitang nagustuhan ng kanyang sugar mommy ang niluto niya,
Muling bumalik ang pilyong aura ni Blake. Sumandal siya sa gilid ng mesa. Dahan-dahang lumapit ang muka sa tenga ni Catherine at nagpakawala ng isang mapang-akit at napakalanding bulong. Alin ang mas masarap, Mommy? Yung chicken spaghetti o ako? Nabulunan ng bahagya si Catherine sa kanyang sinusubo. Agad niyang binaba ang tinidor. Namumula hanggang leeg. Pinanlakihan ng mata ang binata. Shut up! Asik niya. Habang ang kanyang puso ay nagwawala na parang may putukan muli sa tundo. Napanguso na lang si Blake sa naging tugon niya. Ngunit may multo ng tagumpay ng ngiti sa labi ng lalaki. Kinabukasan, nagpasya si Catherine na lumabas ng mansyon para magpahangin sa isang upscale open-air mall. Suot ang kanyang itim na designer sunglasses at eleganting kasuotan na bumagay sa kanyang marangyang tindig. Subalit mukhang malas ang sikat ng araw sa kanya ngayon. Dahil sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, hinarangan siya ng isang pamilyar at nakariri-marim na multo ng nakaraan. Si Rovic, ang dati niyang patay gutom na boy toy. Kasama nito ang bago nitong kasintahan. Isang babaeng kulang na lang ay magsuot ng karatula ng brand ng mga peking alahas nito. At ang apat nitong kabarkada na mukhang mga tsismosong pinalaki sa alak at walang ambisyon sa buhay. Na makita si Catherine, agad na nagangat ang boses ang isa sa mga kabarkada ni Rovic. Sapat para marinig ng mga naglalakad na tao. Bro, di ba yan yung matandang mayamang humahabol sa'yo dati? Yung ginagawa mong bangko? Napataas ang kaliwang kilay ni Catherine. Matanda? Sa ganda at kinis kong ito? Dinaig ko pang porselana? Matanda ang tingin ng mga dukhang to sa akin? Akmang ibababa ni Catherine ang kanyang sunglasses para senyasan ng kanyang mga undercover bodyguard na ilibing ang mga ito ng buhay sa semento. Nang biglang may isang pamilyar at masiglang boses ang narinig niya sa likuran. Mommy, sorry kung pinaghintay kita. Pumila pa kasi ako para bilhan ka ng paborito mong kape. Hingal na sambit ni Blake habang tumatakbo palapit. Bit-bit ang isang mamahaling kape. Ngunit nang makita ang harang sa daan, biglang nagbago ang mukha nito at napamaang. Hala, Catherine, sorry talaga ah. Hindi ko alam na habang wala ako makakita ka pala ng unggoy na nakatakas sa zoo. Anong sabi mo? Ako ba ang tinutukoy mo? Asik ng kabarkada ni Rovic na bumanat kanina habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa galit. Ay, nagre-react. Sorry natamaan ka. Kala ko kasi mukha ka lang unggoy eh. May lahi ka pala talaga. Umakbang paatras si Rovic bago naglakad pasulong. Sinusubukang ayusin ang kanyang polo shirt para magmukhang desente sa harap ng kanyang barkada na hanggang ngayon walang kaalam-alam na ang tinatawag nilang matanda ay ang mismong bilyonaryong nagpapakain kay Rovic noon. Catherine, may bago ka na pala. Mapang-asar na sabi ni Rovic, sabay tingin kay Blake mula ulo hanggang paa. Dahil nga nagpanggap na gipit na estudyante si Blake, suot nito ang isang simpleng kupasing t-shirt, maong, at may konting gasgas pa ang siko mula sa pakikipag-away. Pero grabe naman, ang cheap ng pinalit mo sa akin ah. Mukhang adik na tambay sa kanto na sumisinghot ng rugby. Well, I don't think so. Hindi mo naman talaga siya kalala. Umarangkada naman si Blake. Alam mo pre, hindi naman ako salamin para makita mo yung sarili mo. Banat nito at may malawak na pilyong ngisi. Lumapit siya kay Catherine. Walang pasabing umakbay sa balakang nito.
na nagdulot ng konting saktong aray sa isip ng Mafia Queen. At saka alam mo ba sabi sa akin ni Mommy kagabi? Kumpara sa'yo, di hamak na mas malakas ang stamina ko. Pang marathon, hindi pang isang kurap gaya mo. Nanlaki ang mga mata ng barkada ni Rovic, habang ang bagong girlfriend naman ito ay napatingin kay Rovic na may halong pagdududa. Anong stamina ang pinagsasabi mo? Pulang-pula ang mukha na sabi ni Rovic. Nabubwisit na dahil nasisira ang kanyang macho image sa harap ng mga kaibigan. Nag-aaral ka pa ba ha? Mukha kang walang pambayad ng tuition. Oo, nag-aaral ako. At ang kurso ko? Major in caring for your excess sugar, mommy. Mabilis na sagot ni Blake sabay kindat kay Catherine. At kung tuition lang ang usapan, huwag kang mag-alala. Isang ngiti ko lang kay mommy, bayad pati master's degree ko. Ikaw, balita ko, nabaon ka sa utang simula nang mawalan ka ng sponsor. Hoy, manahimik ka. Sinusweldohan ka lang yan para maging aso. Depensa ni Rovic, habang ang kanyang mga kabarkada nagsisimula ng magbulungan. Bro, anong sponsor? Kala ko ba ikaw ang nangiwan sa matandang yan? Aso. Mas mabuti na maging cute na aso na pinapakain ng steak kaysa sa maging pusa na nagnanakaw ng ulam tapos kapag nahuli, nagtatago sa ilalim ng sofa. Banat uli ni Blake bago hinarap ang bagong girlfriend ni Rovic. Miss, payong kapatid lang pa-check up mo muna tong boyfriend mo. Baka kasi bukas makalawa, hindi ka na niyan mapaligaya at iwanan mo rin siya dahil sa tindi ng breakdown ng performance niya. Rovic, ano pinagsasabi ng lalaking to? Totoo ba na baon ka sa utang? Halos magkanda bulol-bulol na untag ng babae. Sabay bitaw sa braso ni Rovic. Hindi babe, sinisiraan lang nila ako. Pawis na depensa ni Rovic. Bago muling binalingan si Blake na may kasamang amba ng suntok. Gago ka, gusto mo ng gulo? Bago pa man makasuntok si Rovic, hinawakan ni Catherine ang braso ni Blake para pigilan ang lalaki. Sa totoo lang, ayaw niyang madumihan ang sahig ng mall ng dugo ng ex niya. Blake, tama na. Let's go. Sayang ang aircon ng mall sa mga walang kwentang bagay o hayop. Malamig at maotoridad na utos ni Catherine. Yes, mommy. Kakain pa tayo ng spaghetti, di ba? Agad na pagsunod ni Blake, bilang nagpalit na anyo mula sa pagiging matalas na basagulero patungo sa isang masunuring boy toy. Bago sila tumalikod, lumingon muli si Blake sa barkada ni Rovic na nakanganga pa rin sa eksena. Mga bro, una na kami May date pa kami ng bilyonaryong mommy ko. Kayo magambagan muna kayo para sa pamasahe niyo pa uwi. Bye! Habang naglalakad sila palayo, narinig pa ni na Catherine ang malakas na away ng bagong magkasintahan sa likod at ang asaran ng mga kabarkada nito. Napailing na lang si Catherine, habang si Blake naman ay patuloy na nakangisi. Proud na proud sa kanyang ginawang pagtatanggol. Ang galing ko ba, mommy? May bonus ba ako? Pilyong bulong ni Blake habang mahigpit ang akbay sa balikat ng Reyna. Manahimik ka, Blake. Kung hindi, ibabalik kita sa zoo. Banta ni Catherine dito. Matapos sa nakakapagod, ngunit nakakakilig na pamamasyal sa mall, inihatid muna ni Blake si Catherine na naghihintay nitong marangyang kotse sa labas. Ngunit bago pa man makapasok ang Mafia Queen sa backseat, mabilis na humarang ang binata sa pinto. Bye, mommy. Love you. Bago pa man makakumpas ng sapok si Catherine,
Mabilis na yumuko si Blake at nagnakaw ng isang mapusok, mariin at nag-aalab na halik diretso sa labi ng Reyna. Isang halik na sapat para mapatigil ang ikot ng mundo ng isang seryosong bilyonaryo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kitang-kita ni Blake ang mabilis na pagsiklab ng kulay pula sa pisngi ni Catherine. Isang reaksyong hindi nito maitago sa kabila ng suot na designer sunglasses. Lihim na napaangat ang sulok ng labi ng binata. Tagumpay na naman ang kanyang misyon. Natunawin ang puso ng kanyang sugar mommy na nagyayelo na. Hinila naman siya ni Catherine. Kinagat ang kanyang leeg kaya nag-iwan nito ng marka. Namilog ang mga mata ni Blake sa ginawa nito. Serves you right. Ngumiti ito at sumakay ng mamahalin nitong sasakyan. Nang makalayo ang sasakyan ni Catherine, tuluyan nang nagpalit ng aura si Blake. Sumakay siya sa kanyang sariling sports car at nagmaneho patungo sa eksklusibong subdivision kung saan matatagpuan ang dambuhala at marangyang mansyon ng pamilya Gomez. Dahil ang basagulerong si Blake Gonzalez, walang iba kundi si Joseph Gomez, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Pagkapasok niya sa engranding bulwagan ng mansyon, agad siyang sinalubong ng kanyang kakambal na si Josephine. Masaya itong nagtatatakbo palapit, bit-bit ang isang mangkok ng chicharon. Kuya, finally you're home! Masayang bati ni Josephine sabay silip sa likod ng kanyang kuya na parang may hinahanap. Walang emosyon na tumango si Blake o mas tamang tawaging Joseph sa loob ng bahay na ito. Ibinalik niya ang kanyang malamig at seryosong muka, malayo sa mapaglarong boy toy na hinahanap ni Catherine kanina. Naglakad siya patungo sa marangyang sala nang hindi man lang nililingon ng kapatid. Ngunit hindi basta-basta sumusuko si Josephine pagdating sa pangaasar. Sumunod ito sa kanya at sumandal sa gilid ng sofa. May malawak at nakakalokong ngiti. So, kumusta kayo nang nag-iisa at walang kamatayang crush mo? May development ba sa inyong investment? Hindi ko na-crush ang babaeng yan. Umupo si Joseph at sumandal, pilit na nagpapakapormal. Talaga lang ha? Hindi mo na crush pero nagpapanggap kang gipit na estudyante. Ginamit mo ba ang pangalang Blake Gonzalez sa halip na Joseph Gomez para lang makalapit sa kanya at maging ano nga ulit yon? Sugar baby? Boy toy? Grabe kuya, pang Oscars ang acting mo. Nagtagis ang bagang ni Joseph. At ang kanyang mga mata ay nagpakita ng seryosong talim. Ginawa ko lang yun para ipamukha sa kanya na hindi na ako ang batang matabang babae na inalipusta niya noon. I want to show her what she missed. Inalipusta? Kuya, ayusin natin ang memory mo ha. Baka naman binasted ka lang niya kasi ang tingin niya noon sa'yo isang totoy na iyakin na sunod ng sunod sa kanya. Shut up. Asik ni Joseph sabay kuha ng unan para ihagis sa kapatid. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Josephine. Oh, defensive ang bilyonaryo nating boy toy. Tudyo pa ng kakambal. Ngunit biglang natigil ang paningin ni Josephine sa bandang leeg ng kanyang kuya. Nanlaki ang mata. Binaba ang mangkok ng chicharon. Lumapit ng husto para usisain ang pulang marka na nakatatak sa balat nito. Wait, ano yan bro? Chikinini? Mabilis na napaatras si Joseph sabay bawi ng kanyang leeg. Mabilis na inayos ang kanyang collar para matakpan ang ebidensya ng mapusok na pagmamahal ng mafia queen. Kagat ng lamok. Tipid at pilit na seryosong tugon niya. Habang umiiwas ng tingin at binaling ang kanyang mga mata sa pader. Kagat ng lamok?
Humalakhak ng napakalakas si Josephine. Halos mapaluhan na sa tuwa habang pumapalakpak na parang isang selyo sa zoo. Ang lamok ba na yun ay Catherine Hill ang pangalan? Oh my God! Grabe naman ang lamok sa tondo. May kasamang lipstick at determinasyon ah. Josephine, sabi na tumahimik ka eh. Tama nga ang kasabihan. Nasa sariling bibig na uhuli ang malaking isda. Ang isang Joseph Gomez. Naging sunod-sunurang aso ng isang mafia queen dahil lang sa isang pag-ibig. Ayaw mo talagang tumigil ha? Nawalan na ng pasensya si Joseph sa pangaasar ng kapatid. Sa isang iglap, binitawan niya ang kanyang pagiging seryosong bilyonaryo. Tumalon siya ng sofa. Mabilis na sinunggaban si Josephine para kilitiin ito sa tagiliran. Tama na kuya, sabi ko nga lamok lang eh. Lamok na maganda. Ay ano ba? Sigaw ni Josephine habang nagpupumiglas at gumugulong-gulong sa carpeted na sahig ng mansyon. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nakikipagsabayan sa kinang ng mga kristal na chandelier sa loob ng isang eksklusibo at napakamamahaling restaurant sa puso ng business district. Dito nagaganap ang isang high-profile legal business transaction ni Catherine Hill. Para sa publiko, siya ang tanging makapangyarihan at eleganteng CEO na nagpapatakbo ng multi-billion corporation. Ngunit sa likod ng naglalakihang salamin at formal na kasunduan, ang legal na negosyong ito, isa lamang marangyang camouflage, isang magarang tabing para sa mas malalim, mas madilim, at totoong industriya na hawak niya. Ang kanyang mafia organization. Nakahain sa lamesa ang mga mamahaling putahe. Ngunit walang sino man sa dalawang negosyante ang interesadong kumain. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ay mabigat, formal, puno ng kalkuladong tensyon. Nice having business with you, Miss CEO. Seryoso at baritono ang boses ni Jonathan Barcelona habang formal na nakikipagkamay kay Catherine matapos pirmahan ang mga dokumento. Si Jonathan, isang lalaking may nakakatakot na tindig, formal, may otoridad sa kanyang itsura na kayang magpabagsak ng mga karibal sa isang tingin lang. Same to you? Tugon ni Catherine na may kasamang formal na ngiti para sa mga nakapaligid na tauhan. Ngunit na makalapit siya para sa isang formal na pagbati, bumulong siya ng direkta sa tenga ng lalaki na may kasamang mapang-asar na tono. Former Mafia King. Mukhang nagpapakabait ka na ngayon ah. Balita ko wala na talagang dirty business sa isang tulad mo. Mula na mag-asawa ka, naging santo ka na yata. Hindi man lang natinag si Jonathan sa biro ng Reyna. Walang emosyon na mukha nito bagkos bahagya pa itong lumayo para panatilihin ang profesional na distansya. That's none of your business, Kathy. I need to go. My wife is waiting for me. Malamig ngunit pinal na tono nitong tugon. Isang lalaking kayang pumatay ng kalaban nang walang kurap, ngunit takot na mapag-antay ang pinakamamahal nitong asawa. Hindi napigilan ni Catherine na mapairap sa hangin. Bilang isang babaeng naniniwala na ang pag-ibig ay isang kahinaan at ang mga lalaki laruan lamang na pwedeng itapon kapag nakasawaan na, hindi niya lubos maisip kung paano nagpasakop ang isang kinatatakutang pinuno sa isang babae. As your childhood friend, I just want to remind you, sa mundo natin, ang pag-ibig ay isang malaking depekto. It just makes us weak. Ginagawa ka nitong target, Jonathan. Sa halip na magalit,
Isang makahulugang ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Jonathan Barcelona. Tumayo siya ng buong kasanayan. Inayos ang kanyang mamahaling suit jacket. Tiningnan ng mafia queen na tila may nakikita siyang isang bagay na hindi nito maamin sa sarili. You will understand me once you fall in love, Kathy. Or maybe, baka in love ka na ngayon. Hindi mo lang matanggap. O baka nahihirapan kang tanggapin. Natigilan si Catherine. Sa isang saglit, ang pilyong mukha ni Blake, ang mapangahas nitong ngisi, ang mainit na palad na humapit sa kanyang balakang, at ang nagniningning nitong mga mata habang nagmamakaawang tinatawag siyang mommy. Biglang sumalubong sa kanyang isipan na parang isang mabilis na tren. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at naramdaman niya ang pamilyar na init ng kanyang pisngi. Nang tuluyan siya makalabas, kasama ang bodyguard, naiwang mag-isa si Catherine sa silid. Padabog nitong binaba ang baso ng alak sa mesa at asar na asar sa katotohanang tinamaan siya sa huling banat ng kanyang kababata. He's still annoying. Wisit. Bulong ni Catherine sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa marangyang upuan. Inayos ang bagsak ng kanyang eleganteng terno. Humakbang ng marahan patungo sa labasan ng pribadong silid. Subalit sa kanyang paglalakad, sa malawak at bukas na pasilyo ng restaurant, biglang napatigil ang kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay sinanay sa loob ng maraming taon upang makatunog agad sa anumang panganib na meron sa lugar. Sa isang pamilyar at napakakisig na figura sa di kalayuan, nagbago ang kanyang aura. Nakita niya si Blake, ngunit sa pagkakataong ito hindi ito nag-iisa. Ang basagulerong boy toy na kamakailan lang ay nagmamakaawas sa kanyang harapan. Nagluluto ng spaghetti. Para sa kanya ay masayang-masaya ngayon na nakikipagharutan at nakikipagtawanan sa isang magandang babae. Kilala ni Catherine ang babaeng yun. Isa ito sa mga sikat at mayamang tagapagmana ng pamilya Gomez, ang pamilyang matagal ng malapit na kaibigan at pinakamalaking katuwang sa mga legal na korporasyon ng pamilya Hill. Sa isang iglap, tila nagbago ang simoy ng hangin sa paligid ng mafia queen. Lihim na napakuyom ang kanyang palad sa loob ng bulsa ng kanyang leather coat hanggang mamuti ang kanyang mga kuko. Isang malamig, mapait at nakakanginig ng ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang labi habang pinapanood ang dalawa. Just as expected, aniya sa sarili. Ang boses ay kasing talim ng patalim na nilinis niya kagabi. No dog can ever be truly loyal. They will bite you once they find you already useless. Kala ko ba naman, naiiba ang isang to. Pinalik niya ang kanyang nagtataasang pader. Tinalikuran ang eksena ng walang pag-aalinlangan. At naglakad papalayo ng may mabibigat at determinadong hakbang. Para sa kanya tapos na ang laro. Ang laro ang akala niya ay kanyang-kanya lang, may iba na palang kinakalantaring mayaman. Samantala, sa kabilang sulok ng restaurant, biglang napatigil si Blake sa kalagitnaan ng pagtawa. Isang hindi may paliwanag at napakatinding kabang biglang sumakop sa kanyang dibdib. Biglang napatayo ang kanyang balahibo sa batok at nakaramdam siya ng matinding lamig. Na tila ba may isang mapanganib na predator, ang matalas na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Tumingin-tingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala, maliban sa mga abalang mayayaman. Kuya? Okay ka lang ba?
Untag ni Josephine sabay siko sa braso niya habang umunguya ng mamahaling appetizer. O baka naman na-miss mo na agad yung sugar mommy mo. Ilang oras pa lang kayo hindi nagkikita? Mukha ka nang hihimatayin dyan. Shut up. Aba, sumasagot ka na ngayon ah. Mapang-asar na pagpatol ni Josephine. Sabay tawa ng mahina at lalong lumapit sa tenga ng kapatid. Sarili mong kakambal at tanging tagapagtanggol ginaganyan mo? Porket ano? Porket naka-score ka na sa babaeng ilang taon mo nang pinapangarap? Kala mo naman hindi ko nakita yung ngiti mo nung pauwi ka kagabi ha? Hindi sumagot si Joseph. Ngunit ang kanyang isip, agad na lumipad patungo kay Catherine. Hindi niya alam kung bakit, pero malakas ang kutob niya na kailangan niya magpakita sa kanyang reyna. I need to go. She's waiting for me. Mabilis niyang kinuha ang susi ng sasakyan sa ibabaw ng mesa. Napailing-iling naman sa pagkadismaya si Josephine. You know what? You look like a lost puppy, kuya. Tapang-tapang mo kapag nakikipagsuntukan sa labas. Pero pagdating sa kanya, under ka pala, bro. Napatigil si Joseph sa paghakbang. Lumingon siya kay Josephine. Binalik ang kanyang pilyo at mayabang ng ngisi. Tinaas ang kanyang baba upang panatilihin ang kanyang alpha image bilang isang lalaki. No, I'm not under. Always remember this, Josephine. I am always on top. Ako ang may kontrol sa larong ito. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, mabilis na tumalikod si Joseph at naglakad papalayo nang may malalaking hakbang. Excited na muling makita at busitin ang kanya nag-iisang mafia queen. Na walang kaalam-alam na ang reynang pupuntahan niya, handa na siyang ibaon ng buhay dahil sa selos. Naiwang mag-isa si Josephine sa mesa, napabuntong hininga, habang pinapanood ang nagmamadaling papaalis na kanyang kakambal. Matindi na yata talaga ang tama ng kapatid niya. Samantala, sa loob ng kusina ng mansyon, ang kapaligiran ay balot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Walang emosyon ang mukha ni Catherine, habang marahas at walang humpay na naghihiwa ng isang malaking tipak na hilaw na karne. Bawat bagsak ng matalim na kutsilyo sa chopping board, tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng galit at selos na nagpapakulo sa kanyang dugo. Sa kanyang isip, ini-imagine niya ang karneng kanyang tinatadtad. Walang iba kundi ang gwapong mukha ng pilyong si Blake. Mommy, I'm home. Masayang pumasok si Blake sa kusina. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Napatigil siya sa mismong pintuan nang makita ang eksena. Nakapatay ang ilaw ng kusina. Tanging ang liwanag lang mula sa bintana ang nagbibigay anino kay Catherine na mukhang bida sa isang psychological thriller film. Madilim ang aura ng mafia queen at ang tunog ng kutsilyo ay sapat na para patayuin ang balahibo ng kahit sinong matapang na lalaki. Halos mabitawan ni Blake ang bitbit niyang bouquet ng mababangong sampagita at isang kahon ng pizza dahil sa lamig ng titig na pinukol sa kanya ni Catherine. Are you not feeling well, Mommy? Nauutal na tanong ni Blake. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na takot ang bilyonaryong nagpapanggap na boy toy. No, I'm perfectly fine. Sagot ni Catherine. Ang boses ay kalmado, ngunit may kasamang kakaibang talim. Habang hindi pumuputol ang tingin sa mga mata ng binata, isang malakas na tadtad uli sa karne. Upang mabawasan ang tensyon at maibaling ang atensyon ng kanyang nagsiselos na sugar mommy, lumingon-lingon si Blake sa paligid. Doon ang laki ang kanyang mga mata nang makita ang isang maliit na nilalang sa gilid ng refrigerator.
Isang nanginginig at tumatahol na chihuahua. Wow! Cute naman po ng aso niyo, Mommy. Masayang deklara ni Blake. Sinusubukang ibalik ang kanyang pilyong sigla habang lumalapit ng marahan at hinahaplos ang ulo ng maliit na aso. Ba't ngayon ko lang nakita to dito? Kabibili ko lang yan. Oh, babae ba to o lalaki? Tignan ko nga. Nang akmang bubuhati niya ang chihuahua para usisain ang kasarian nito. Nagsalita naman si Catherine. Hindi mo malalaman. Kinapon ko na yan. Halos mapatalon si Blake sa narinig. Dahan-dahan niyang binaba ang aso at napalunok ng laway. Bakit naman, Mommy? Ang mga aso kasi, di marunong makontento sa kung anong boto ang binibigay sa kanila. Ang hilig tumingin sa bakod ng iba. Kaya bago pa sila tuluyang sumakabilang bakod at maghanap na ibang pagkain, mas mabuting alisin na agad ang dapat alisin. Isang huling napakalakas na tadtad ang ginawa ni Catherine sa karne. Dahilan para mapatayo ng tuwid si Blake. Sa puntong yon, para siyang nanonood ng isang totoong horror film. Ramdam niya na may malalim na pinaparating sa kanya ang babae. Lihim na napahawak si Blake sa sariling pantalon. Tila pa biglang nanganib ang kanyang pagkalalaki. Sa talim ng kutsilyo ng kanyang reyna. Hindi matagalan ni Blake ang ganitong klaseng cold treatment. Desidido siyang tunawin ang puso ng kanyang reyna na ngayon ay nagyayelo. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit para sana yakapin at lambingin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, marahas na umiwas si Catherine at tumayo ng tuwid. I'm ending our contract at ito na ang kabayaran sa mga serbisyo mo. Sa isang iglap, sumulpot ang naglalakihang bodyguard ng Mafia Queen. Inabot ng isa sa mga ito ang isang itim na duffel bag kay Blake. Nang bahagya itong bumukas, tumambad ang binalot na pera na naglalaman ng eksaktong 10 milyon. Pagkatapos bitawan ng mga salitang yon, malamig na tumalikod ang babae at tuluyang umalis. Napakuyom ng kamay si Blake. Ang milyon-milyong pera sa bag, wala siyang pakialam doon. Mayaman siya at bilyonaryo din sa totoong buhay. Sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang kanyang aura. Nawala ang pagiging takot. Umira lang kanyang natural na pagiging dominanteng lalaki. Bago pa man tuluyang makaalis si Catherine, hinarangan ni Blake ang daan nito at marahas niyang kinorner ang dalaga sa isang sulok ng pader. You can't reject me again. Bago pa man makasigaw ang Mafia Queen, mabilis na yumuko ang binata at mapusok, mariin, at puno ng panggigigil na hinalikan si Catherine sa labi. Isang halik na nagpapatunay na wala siyang balak magpa-under na lang habang buhay. Ngunit hindi basta-bastang babae si Catherine. Umira lang kanyang reflexes bilang pinuno ng underground organization. Sa isang iglap, malakas niyang tinulak si Blake sa dibdib. Hinawakan ang braso nito gamit ang swabing judo move. Marahas niyang tinakil ang lalaki diretso sa sahig. Bumagsak si Blake sa carpeted na sahig. Sapo ang kanyang likod. Tumayo si Catherine sa ibabaw. At seryoso, walang kaawa-awang tumingin dito. My business, my rules. Saka hindi ako mahilig sa isang boto na pinagsasaluhan at pinagsasawaan ng iba. Dito na nag-sink in kay Blake ang lahat. Ang selos kanina sa restaurant, ang pagtatadtad ng karne, ang chihuahua. Naisip niya ang kapatid niya si Josephine. Akala siguro ni Catherine, may iba na siyang babae. Sa halip na magalit dahil binalibag siya sa sahig, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humiga si Blake ng patihaya. Tinaas ang dalawang kamay na parang paa ng tuta
At walang kaabog-abog na umarting parang aso sa harap ng kanyang sugar mommy. Tumahol-tahol pa siya, habang maluha-luha mga mata nakatitig sa dalaga. I'm your dog. I'm always your dog. And you will always be my owner. Kahit pa masakit na binalibag mo ako rito sa sahig. Napatitig si Catherine sa kaabnormalan ng kanyang boy toy, upang itago ang pagkirot ng kanyang puso at ang matinding kilig sa kaaliwan sa lalaki. Agad siyang umiwas ng tingin. Itapon niya sa labas. Yes, boss. Sagot ng dalawang bodyguard sabay bitbit sa magkabilang kilikili na nagpupumiglas na bilyonaryo. Sumigaw pa si Blake habang kinakaladkad palabas. Tuluyang isinara ng mga bodyguard ang dambuhalang pinto ng mansyon. Ngunit naririnig pa rin ang hysterical na pag-iyak at pagmamakaawa ng binatas sa labas, na parang isang basang tuta na naiwan sa ilalim ng ulan. Nang muling bumalik ang katahimikan sa loob, napasandal si Catherine sa pader at dahan-dahang napaupo habang nakakuyom ang kanyang mga palad. Nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang emosyon na matagal niyang iniwasan. Tama nga ako. Isang malaking kahangalan talaga ang magmahal. It really makes me weak. 5 buwang nagmistulang yelo ang buong kapaligiran ng imperyo ni Catherine Hill. 5 buwan niyang pinutulang ang mga linya ng komunikasyon sa makulit at basagulerong si Blake, upang tuluyang malimutan ang sakit sa balakang at ang matinding sakit sa puso, na dulot ng maling akalang ginugol ng Mafia Queen ang bawat segundo ng kanyang buhay sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Mas lalo siya naging mabagsik sa underground. Mas naging metikulosa bilang CEO ng legal na kumpanya. Isang hapon, habang seryoso siyang nakatitig sa naglalakihang papeles na isang multi-million transaction sa loob ng marangyang penthouse office, bumagsak sa katahimikan ng isang mahinang katok mula sa pinto. Come in. Malamig. Walang emosyon niyang utos, habang hindi man lang inaalis ng tingin sa binabasa mga dokumento. Sanay na siya ang papasok at ang mga tauhan niya yung bidalang takot at formalidad. Ngunit bago pa man niya mailipat ang pahina ng papel, isang pamilyar at napakamasiglang boses ang biglang umalingaw-ngaw na parang trumpeta sa loob ng kanyang tahimik na opisina. Mommy! Sa isang kurap ng mata, isang matipunong katawan ng mabilis na sumugod palapit sa kanyang desk at walang kaabog-abog na binuhat siya at mahigpit na niyakap. Amoy mamahaling pabango na may konting pahiwatig ng ginto at karangyaan ang biglang pumuno sa sistema ni Catherine. Isang amoy na labis na pamilyar ngunit may kakaibang pagbabago. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat at panlalaki ng dibdib habang nakasubsob ang mukha ni Blake sa kanyang leeg. Nang pilitin niyang iangat ang kanyang muka para tignan kung sinong nilalang ang may lakas ng loob na gumawa nito, lalong natigilan ng reyna. Ang lalaki nakayakap sa kanya ngayon. Hindi na suot ang kupasing t-shirt o may mga pasa sa muka. Nakasuot ito na isang napaka-elegante, custom-tailored na 3 pirasong formal na suit na daig pa ang mga modelo sa Europa. Ang buhok nito ay maayos na nakastyle at ang muka ay napakalinis at napakagwapo. Malayo, napakalayo sa dating ayos na mukhang tambay at basagulero sa kanto. Matapos ang 3 segundong pagkatulala, tila ba na-reboot ang utak ng Mafia Queen. Malakas niyang tinulak ang lalaki sa dibdib, gamit ang kanyang buong lakas upang makalayo ito sa kanya. Cyril! Malakas at nagangalit na tawag ni Catherine sa kanyang kanang kamay, habang ang kanyang boses sapat na para magpatawag ng emergency meeting ng buong sindikato. Bumukas ang pinto at dahan-dahang sumungaw si Cyril.
Hawak ang isang cup ng milk tea habang napapakamot sa kanyang ulo. Na tila ba alam niyang mapapagalitan siya. Yes, boss. Para may sunog. Paano nakapasok ang kulugong to sa opisina ko na hindi ko nalalaman? Nasaan ang gwardiya sa ibaba? Nasaan ang security measures? Pumasok siya sa pinto dyan? Sa likod ko? Teka, kumatok naman siya, girl, narinig mo naman, diba? Sabi mo pa nga, come in. Matalim na tiningnan ni Catherine ang kanyang kanang kamay. Tingin mo ba, Cyril, nakikipagbiroan ako sa'yo ngayon? Gusto mo bang ihagis kita mula sa bintana? Mula 40th floor, ha? Bago pa man makasagot sa takot si Cyril, mabilis na humakbang palapit si Blake. Humarang sa pagitan ni Catherine at ng kanang kamay nito at hinarap ang dalaga na may kasamang napakalambing at nakakatunaw na tingin. Oo nga naman, Cyril. Si mama hindi nakikipagbiroan. Napakaseryoso na sugar mommy ko. Kasi naman, mommy, di naman talaga ako sa pinto pumasok eh. Kundi ka sa pinto, saan? Diretso sa puso ni mommy. 5 buwan ako naglakad sa labas. Pero dito pa rin talaga ang bagsak ko, no? Na-miss mo ba ako? Hindi mapigilan ni Cyril ang mapabuga ng kanyang milk tea sa sulok ng silid sa tindi ng banat ng bilyonaryong boy toy. Habang si Catherine naman ay nakaramdam ng isang napakatinding pagsabog ng init sa kanyang pisngi. Itapon niyo nga tong aso na to sa labas. Cyril, ilabas mo ang asong yan bago ko pa siya tuluyang maibaon sa simento. Ngunit sa halip na sumunod, nanatili lang sa may pinto si Cyril. Nakasandal at may nakakalokong ngiti habang umiinom ng kanyang milk tea. Naku, di pwede boss eh. Malulugi ang kumpanya natin kapag tinapon niya sa labas. Anong malulugi? Binabayaran ko siya para maging boy toy, hindi para maging shareholder. Dito na tumuwid ng tayo si Blake. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit jacket at pinatong ang kamay sa kanyang bewang. Tumikim ng malakas sa isang formal na kilos at tila ba handa siyang magpakilala sa gitna na entablado ng isang beauty pageant. I am Joseph Gomez, also known as Blake Gonzalez. I am the guy who got rejected by you years ago, but definitely not anymore. Sandaling tumahimik ang buong opisina. Parang huminto ang ikot ng mundo ni Catherine. Nanlaki ang mga mata ni Kath. Tuluyang nawala ang kanyang pagiging cold mafia queen. Habang tinititigan ng napakagwapo at matipunong mukha ng lalaki sa kanyang harapan. Ikaw? Ikaw ang matabang bata noon? Napanguso ng napaka-cute si Blake. Mas tamang tawaging Joseph. Sa naging reaksyon ng kanyang reyna. Grabe naman sa matabang bata, mommy. Medyo malusog lang ako noon. Tsaka pass is pass na. Humakbang siya palapit kay Catherine. Binasag na naman ang distansya sa pagitan nilang dalawa at hinawakan ang kamay ng dalaga para itapat sa kanyang matigas sa dibdib, pababa sa kanyang tiyan. May pilyo at napakalanding ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dati lang yung taba, mommy. Ngayon, wala ka na makikitang taba rito. Puro pandesal na ang nakalatag. Gusto mong hawakan para masigurado mo. Panunukso pa nito. Tumawa na naman si Cyril. Sa inis, napasinghal si Catherine. Lumayas nga sa harap ko, Cyril. Bago pa man tuluyang magkainitan ng dalawa sa marangyang opisina, muling bumukas ang pinto at sumungaw ang mukha ni Cyril na may bitbit ng clipboard at ballpen. Tama na yung landian at harutan dyan. Mamaya nyo na ituloy ang pag-check sa mga pandesal. May board meeting pa tayo sa kabilang silid. Nakahinga ng maluwag si Catherine na tila nailigtas ng pagkakataon mula sa nakakatunaw na presensya ng binata. Mabilis niya inayos ang kanyang nagusot na blazer at pinukol ng pinakamatalim niyang tingin. Umalis ka na dito.
Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Kundi papatikimin kita ng hagupit na underground. Hindi naman ako artista, mommy. Para gumawa ng eksena sa labas. Di ako mahilig dun Mas mahilig talaga akong gumawa ng eksena. Sa ibabaw mo. Sa kama. You jerk! Shut up! Mabilis na asik ni Catherine. Aga-aga? May rated 80 na agad? Meeting na, pakiusap lang. Sigaw muli ni Cyril mula sa hallway. Napabuntong hininga na lamang si Catherine. Binitbit ang mga papeles at mabilis na naglakad patungong boardroom upang takasan ng lalaki. Subalit laking gulat niya nang marinig ang pamilyar at mabibigat na hakbang sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakitang nakasunod pa rin si Joseph. Tuwid ang tindig. Mukhang seryosong shareholder. Ngunit ang mga matay nakapako pa rin sa kanyang likuran. Pagkabukas ng pinto ng malawak na boardroom, bumungad ang mga naglalakihang stakeholders, mga seryosong negosyante, at pamilyar na mukha ng kanyang kababata na si Jonathan Barcelona. Akmang uupo na si Catherine sa kanyang swivel chair bilang CEO, nang biglang humakbang si Joseph sa unahan. Inaayos ang kanyang mamahaling necktie at hinarap ang buong board na may kasamang napakalapad ng ngiti. Good morning, everyone. I'm Joseph Gomez, the representative of Gomez Group, and of course, the future husband of your beautiful CEO, Catherine Hill. Natahimik ang buong silid. Ilan sa matatandang stakeholders ang napanganga. Samantalang ang asawa ni Jonathan na si Charmaine, nasa sulok ay napabulong ng, seryoso ba to? Parang presidente na nasa sona ang peg. Si Catherine naman ay parang gustong lamunin ang lupa sa matinding kahihiyan. Napahilamos na lang siya ng sariling mukha gamit ang kanyang palad. Kundi lang sila napapaligiran ng legal na kasosyo, baka binaril niya na ang lalaking ito para lang tumahimik. Tumikim naman ang isang lalaki upang basagin ng nakakatulirong katahimikan. Nagsalita na si Catherine. So, our meeting today is strictly about our marketing strategy. Paano natin mas epektibong matatalo ang kalaban natin sa merkado? Sumandal si Jonathan Barcelona sa kanyang upuan. Pinagkrus ang kamay at seryosong sumagot. We should study and know their deepest weaknesses. Then add some exclusive freebies or giveaways that can easily attract our customers. Doon natin sila makukuha. Napatango-tango si Catherine. Pilit na sinusulat ang mga punto sa kanyang notebook. I agree. Physical reach and consumer psychology are. Napatigil sa pagsasalita si Catherine. Ang kanyang buong katawan, biglang napatigas na parang estatwa. Sa ilalim ng mahabang mesa, isang malaki at mainit at napakakulit na kamay ang dahan-dahang humahaplos sa kanyang binti. Napamura siya ng mahina, kaya napatingin sa kanya ang buong board. Do you have a problem, CEO? May hindi ka ba sinasang-ayunan sa mungkahi ko? Tanong ng isa sa matatandang stakeholders na nagtataka sa biglaang pagbabago ng mukha ng dalaga. Nothing? Sagot ni Catherine. Habang ang kabilang kamay niya, sa ilalim ng mesa ay pilit tinataboy ang kamay ni Joseph. Pulang-pula ang kanyang muka sa halo-halong galit at nakakatunaw na pakiramdam. Nothing. Meeting adjourned. Nagulat ang lahat sa biglaang pagtatapos ng pagpupulong. Ngunit dahil si Catherine ang boss, mabilis na nag-ayos ng gamit ng mga ito at nagsialisa na rin. Habang naglalakad palabas ng mga tao, sadyang nagpahuli si Jonathan Barcelona. Huminto siya sa tapat na upuan ni Catherine. Bahagyang yumuko at nagsalita. Ikaw na rin pala ang kakain ng sarili mong salita, Cathy. Sabi mo noon, ang pag-ibig ay kahinaan. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Para kang isang mabilis na daga. Nakusang nahulog sa patibong ng isang pusa.
Nilampasan siya ni Jonathan habang tumatawa ito. Subalit hindi nakaligtas ang eksenang yon sa mapagbantay ng mga mata ni Joseph. Who's that guy, Mommy? Napakaangas. Sarap dukutin ng mga mata at gawing jolin. Shut up and get lost. Inis na singhal ni Catherine sabay hablot ng kanyang papeles. Mabilis naglakad papalayo upang iwanan ng binata sa loob ng bakanting boardroom. Ang hapon ay unti-unti nang nagdidilim habang binabaybay ng marangyang kotse ni Catherine Hill ang kahabaan ng kalsada patungo sa kanyang mansyon. Sa loob ng sasakyan, ang tensyon ay tila mas makapal pa sa usok ng tambucho sa labas. Pero ang hindi niya inaasahan, hanggang sa pag-uwi at hanggang sa loob ng kanyang pribadong sasakyan, nakabuntot pa rin sa kanya ang bilyonaryong kulugo. Kahit anong iwas niya sa bintana at kahit anong pagpapakita ng cold treatment, tila may sariling mundo si Joseph. I'm sorry na, Mommy. Kung nagsinungaling ako tungkol sa pagkakakilanlan ko. Natakot lang naman kasi ako eh. Natakot ako na kapag nagpakilala ako sa bilang Joseph Gomez, yung matabang totoy na binasted mo nun, bakit tabay mo lang ako agad at di mo bigyan ng pagkakataon? Hindi napigilan ni Catherine ang mapairap sa hangin. Bagamat sa loob-loob niya ay nagwawala na naman ang kanyang puso dahil sa tindi ng lapit ng lalaki. Sa tingin mo ba, dahil nagsinungaling ka at nagpanggap na gipit na estudyante, mas madali kita matatanggap ngayon? Oo naman, bakit hindi? Gustong-gusto mo nga ng performance ko eh. Tsaka aminin mo, mas gustong-gusto mo yung pandesal ko ngayon kaysa noon. Shut up! Manahimik ka kung ayaw mo ihagis kita sa labas na umaandar na kotse. Ngunit ang kanilang kulitan at harutan ay biglang naputol nang marahas na pumreno ang kanilang driver. Dahil sa biglaang paghinto, halos masubsob si Catherine kung hindi lang siya mabilis na nasalo at nayakap ni Joseph gamit ang matitipunong braso nito. Sa unahan ng kanilang sasakyan, isang itim na SUV ang marahas na humarang sa gitna ng daan. Bumukas sa mga pinto nito at mabilis na bumaba ang 5 armadong lalaki na nakasuot ng maskara. Seryosong nakatutok ang mga hawak na dekalibreng baril, diretso sa kanilang kotse. Isang ambush mula sa karibal na grupo ng sindikato. Sa isang saglit nagbago ng anyo si Catherine, na wala ang namumulang dalaga at sa halip, lumabas ng tunay, malamig, at nakakatakot na mafia queen. Suabe, mabilis nang binuksan ang compartment sa ilalim ng kanyang upuan. Kinuha ang isang makintab na submachine gun. Diyan ka lang sa loob ah. Huwag na huwag kang bababa ng sasakyan ko ayaw mo mamatay. Mommy, sino sila? Bakit may ganyang kalaking baril ka? Isang kakaiba, mapanganib ngunit napaka-sexy ngisi. Ang sumilay sa mga labi ng mafia queen. Lumapit siya ng husto kay Joseph. Hinawakan ang panga nito. Nilapit ang kanyang muka sa muka ng lalaki. Hanggang maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Konti na lang maghahalikan na sila sa gitna ng nagbabadyang putukan sa labas. You know, Joseph, I never introduced the real me to anyone. Kala mo ba ordinaryong CEO lang ako? Naghahanap ng libangan? Ngayon nakikita mo na ang totoong ako. Ngayong alam mo na ako ang reyna ng underground. Do you still want to stay by my side? The side of a demon? Napatitig si Joseph sa mga mata ng kanyang reyna. Ang takot na nararamdaman niya. Kanina, biglang napalitan ng isang malalim, seryoso, at nag-aalab na emosyon. Sa halip na matakot o lumayo, dahan-dahan siyang umisi ng napakapilyo. Hinawakan ang kamay ni Catherine na nasa kanyang panga at mariin itong hinalikan sa palad. Yes, Mommy. Bulong ni Joseph. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado
at puno ng determinasyon na isang bilyonaryong tagapagmana. Kahit ang impyerno, walang magagawa para pigilan ako. Demon or Queen, sa'yo pa rin naman ang bagsak ko. Napaawang ang labi ni Catherine sa narinig. Nakaramdam ng isang matinding sipa ng kilig sa gitna ng panganib. Mukhang nagkamali siya sa pagkilala sa kanyang boy toy. Dahil ang lalaking ito ay handa palang sumabak sa apoy kasama siya. At sa bandang huli, natagpuan ni Catherine ang kapayapaan sa piling ng lalaki at pinangako sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya maghahanap ng ibang lalaki na magiging laruan. Dahil para sa kanya, si Blake Gonzalez ay sapat na bilang panghabang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Hanggang sa muli po, paalam!